Magandang araw sa inyong lahat, mga ginyo naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating dulang. Love and Memories. Nagabihan ako sa ginagawa kong trabaho, kaya inihatid ako ni Herman. At bago ako bumaba, nahawakan niya ang aking kamay, pero hindi ko hinayaan na may mangyayaring iba. Nakita ni na Inay at Itay ang paghatid ni Herman sa akin, at tinanong ako ni Inay, kaya sinabi ko na boss ko ang naghatid sa akin. At minsan na lumabas si Herman, may babaeng buntis na naghahanap sa kanya. Bakit kayo hindi ko makontak sa Herman? Bahala siya. Kahit magalit, hindi ko matawagan niya. Wala na akong pera. Kaya kailangan na dito ko siya kakausapin sa opisina niya. May bago pala siyang empleyada. At siya ang pumalit sa akin. Siya na ang pagtatanungan ko. Para alam ko kung nandyan si Herman. Lalapitan ko siya. Miss, pwede bang magtanong sa'yo? Gusto ko malaman kung nandyan si Herman. Ha? Naku, sorry miss. Kaaalis lang ni boss. May kakausapin daw na kliyente. Pero hindi naman sinabi kung anong oras siya babalik. Teka miss, bago ka rito no? Sabihin mo nga sa akin, kung inililibre ka ng boss mo sa pagkain. Ha? Bakit mo tinatanong miss? Nakakaya naman na magpalibre ako sa aking boss. Sino ka ba? Bakit hinahanap mo si sir? Sa kanya mo na itanong kung sino ako. Sana huwag kang dumikit sa kanya dahil isa siyang manluloko ng mga babae. Ano? Totoo kayang sinasabi ng babaeng ito? Baka gumagawa lang ng kwento para hindi ko lapitan si Herman. Ano ba alam niya? Kung ilibre ako ng boss ko, hindi naman niya pera ang ginagastos ni Herman eh. Pwede bang hintayin ko na siya sa kanyang opisina para hindi ako mainip dito? Hindi pwede, miss. Kasi nakalak po ang pinto ng opisina ni sir. Kaya doon muna kayo umupo. Kung gusto niyong hintayin si sir, may upuan doon sa bandaro, no? Doon ka na lang maghintay kay sir. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I'll always be with you. Aba, malaki yata ang sahod ni Celia. Yung dati, kunti lang ang mabibili ko. Pero gayon, hindi na kami kakapusin. Mabuti at natagpuan niyang magandang trabaho at malaki pa ang sahod. Binag, saan ka ba pupunta at nakabihis ka? May sasamahan ka bang kumari mo? Wala naman ikig, kundi pupunta ako ng bayad at mababalik ka. Dahil naubos na yung mga grocery na binili ni Celia. Kaya pupunta ako para bumili. Aba, may pera ka na, Binang. Bakit nagsahod na ba si Celia? Magkano naman ang binigay sa'yo? Baka pwede mo na akong bigyan para may pera naman dito sa bulsa ko. Ay, dako iking naman. Pinapakain ka na nga. Naghanap ka pa ng pera. Huwag mo nang bawasan itong pamalengke ko. Dahil ang dami kong inilista na bibilin ko Binang naman. Kunti lang naman ang hihingin ko huwag ka namang maramon. Sige ka, pag may kontrata si Pare Iping, baka hindi rin kita bigyan. O ano, nagbibigay ka ba, Binang? Aba, oo na. Tinatakot mo pa ako
Sandali at bibigyan kita bago ako umalis. Sige, sabihin mo sa akin kung magkano ang hihingid mo. Sabihin mo na para makaalis na ako. Sir, mabuti po nandito na kayo. Kanina may nagpunta dito na babae at buntis. Hinahanap niya kayo, pero hindi rin nakapaghintay. Ha? Ano bang sinabi niya sa'yo? Ano bang binili niya? Ang sabi niya, puntahan niyo daw doon sa bahay niya dahil may importante daw na sasabihin sa inyo, sir. Wala na bang ibang nabanggit sa'yo? O kaya pinagsabihan ka niya? Opo, sir. Ang sabi pa nga niya sa akin, wag daw akong didikit sa inyo. Baka lulukuhin mo lang ako. Ano? Sana huwag mong panimalaan ng babae yan. Dahil lang manira ng kapwa, alam niyang gawin. Ako, lindik talaga ang babae niya na. Sinabihan ko na nga, pero matigas pa rin ang ulo niya. Celia, iintayin mo ako sa oras ng uwi na. Ha? Kwan po, sir. Baka gabihin po ako. At saka, may pupuntahan kayo. Baka matagal bago kayo bumalik. Huwag kang mag-alala. Sadali lang ako. Tatarangin ko lang ang babaeng yan. Kung anong importante sasabihin. Baka mangungutang na naman ng pera eh. Ano? Akala ko, sir, asawa mo yun. At kailangan niya ng pera. Parang narinig ko sa kanya na wala na raw siyang panggastos eh. Hindi ba niya sinabi kung sino siya? At pwede ba sabihin mo sa akin mamaya kung ano-anong mga sinabi niya sa'yo? Tagal mo namang pumunta rito. Nabibitin ang budget ko eh. Kulang ang binibigay mo sa akin. Hindi ba't pinagsabihan na kita na huwag kang pupunta doon sa pisina ko? Baka ano-anong sinabi mo doon? Wala akong sinabi Hindi ko ipinaalam sa kausap kong babae na mag-asawa tayo. Ano? Huwag mong sabihin yan. Dahil hindi pa kita pinakasalan. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin na asawa kita. Pero kitang-kita naman ang ebidensya. Magkakaroon tayo ng anak. Kaya itinuturing na kitang asawa. Tama na! Basta huwag ka nang mangi-istorbo doon sa pisina. Dahil kung hindi, gagawin ko yung sinabi ko sa iyo na hindi na kita susuportahan. Alam mo naman na wala akong trabaho eh. Sige. Kung anong gusto mo, susundin ko na. Huwag mo lang kaming iwan ng anak mo. Sana, tuparin mo yung sinasabi mo para hindi kayo maging kawawa. Baka naman pinipilahan mo lang ako. Pero ang totoo baka hindi ko anak yan. Herman? Magandang gabi po, Aling Binang. Nandito po ba si Celia? Gusto ko sana siyang makausap. Ay, magandang gabi, Redrique. Dako, pasensya ka na. Wala pa dito si Celia eh. Ha? Ay, ganun ba? Saan po ba siya pumunta? Anong oras kaya siya uuwi, Aling Binang? Ay, hindi ko alam. Dahil may trabaho na si Celia. Kung minsan ay ginagabi nag-uwi. Baka inibita na naman ng kasama niya sa opisina na kumain sa labas, kaya wala pa siya. Ganun po ba? Sige po, babalik na lang po ako mamaya. Pwede pong pagsabi na dadalawin ko siya. Ay, ikaw ang bahala. Pagdating niya babaya,
ay ipaparating ko sa kanya ang sinabi mo. Sige po, Aling Binang. Alis na ako at salamat po sa inyo. Walang ano ba, Enrique. Pero kung pwede sana, ay bumalik ka na lang pag wala siyang trabaho. Baka mamaya kasi ay pagod sa trabaho. At sigurado na matutulong na agad dahil may trabaho pa siya bukas. Ha? Sige po, Aling Binang. Alis na po ako. May trabaho na para si Celia. Kaya kailangan nabantayan ko siya. Baka may manliligaw ko sa kanya doon sa pinagtatrabahuan niya. Herman, bakit mo ako pinatawag dito sa opisina, Bong? May ipapagawa ka ba sa akin? Wala naman, Celia. May gusto lang akong tanungin sa'yo. Tungkol sa pagpunta ng babaeng buntis na yun dito. Ha? Kwan, hindi ko naman pinansin yung sinabi niya. Baka ka ako, nagbibiro lang siya. Sige na, Celia. Sabihin mo na sa akin, para man alam ko kung ito o hindi ang pinarating niya sa'yo. Oh, bakit parang nag-aalala ka dyan? May dapat ba akong malaman tungkol sa'yo? Baka may nobya ka. At sigurado ako pag nakita tayong nag-uusap at magkasama, sabunutan pa niya ako. Wala, Celia. Dahil ngayon ko lang natagpuan ng babaeng gusto kong iharap sa altar. Ha? Ganun ba? Naku, napakaswerte naman ng babaeng pakakasalan mo, Herman. Dahil masipag ka, mabait, at may negosyo pa. Basta mamaya, ihahatid kita ulit at may pagtatapat ako sa iyo. At sana maunawaan mo ko, Celia. Maging malapit tayo sa isa't isa. Ay anak, linggo gayon. May pupuntahan ka ba? Baka pumunta rito si Ricky. Naku, inay, ang tigas talaga ng ulo ng Ricky na yun. Sinabi ko nang wala akong pagtingin sa kanya. Pinipilit pa rin ang sarili. Hayaan mo lang siya, anak. Kasalanan niya kung ayaw pang tumigil sa paliligaw niya sa'yo. Sinabihan mo naman. Opo, inay. Basta, hindi ko siya gusto. Kung hindi siya hahanap ng iba, wala siyang magagawa. Talagang hindi ko sasagutin ang taong yun. Kung pumunta siya dito, ay pakiharapan mo. Huwag mong hiyain para hindi ka pag-isipan ng masama. Opo, inay. Sigurado na makikipagkwentuhan na naman yun sa akin. Pero, hindi siya dapat magtagal na makipag-usap sa akin. Dahil may pasok po ako sa trabaho ko. O, yung sabihin mo kay Ricky, dahil hindi ka pwedeng magpuyat. Dahil may pasok ka sa trabaho mo. Ay, sana naman, inay. Hindi na niya ako istorbohin. Pag nalaman niya na may trabaho ako, inay. Sana nga, inay. Celia, narito na naman ako para malaman ko kung ano na ang kalagayan ko dyan sa puso mo. Siguro naman, sa tagal ng panunuyo ko sa'yo, ay makakamit ko na ang matagal ko nang inaasahan. Di ba sinabi ko na sa iyo, Ricky, na kailangan pa ako ng aking mga magulang?
hindi ko sila pwedeng pabayaan dahil matatanda na sila. Kaya pagtuunan ko muna ng pansin ang aming pamumuhay. Ang ibig mong sabihin, hindi mo pa rin ako natutunang mahalin. Hindi pa nga. Kaya huwag mo na akong pag-aksayahan ng panahon. Dapat tumingin ka sa ibang lugar. Baka doon mo mahanap ang hinahanap mong babae, hindi ba? Ewan ko, Celia. Pero sa sinabi mong yan, baka maisipan ko na lang na lumayo para makalimutan kita. Tatanggapin ko na ang trabaho sa abroad. Mag-iipon ako. Kung sakaling bumalik ako at wala ka pang asawa, ay itutuloy ko pa rin ang panliligaw sa'yo. Ikaw ang bahala, Ricky. At sana matupad mo ang iyong pangarap at umasenso ka sa buhay at makatagpo ka ng babagay sa iyo. Ewan ko, Celia, kung papalitan ka pa ng iba. Pero dito sa puso ko, ay ikaw lamang talaga. Sige, hindi na ako magtatagal para hindi ka na mapuyat dahil may trabaho ka pa bukas. Ay, hindi ko talaga makumbinsi si Herman para pakasalan niya ako. Kahit ginamit ko na ang pagbubuntis ko, ano kayang mabuti kong gawin para makuha ko ang tiwala ni Herman? Sayang kung hindi ako maginabang sa yaman niya. Total, hindi niya ako pakakasalan. Mas mabuti kung bigyan ko na siya ng pagpipilian niya para mabigyan niya ako ng pera. Sabihin ko na lalayo na lang kami ng bata. Bigyan lang niya ako ng halaga ng perang hihingin ko sa kanya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Hindi na tanong sarap ng bahay niya. Pero bago ka bumaba, may sasabihin sana ako sa iyo, Celia. Ha? Kung ano man yun, Herman, sige sabihin mo na para makapasok na ako sa bahay namin. Celia, unang kita ko pa lamang sa iyo may naramdaman na ako na pag-ibig sa iyo. Pero alam mo naman na hindi tayo bagay, hindi ba? Dahil mahirap lang ang buhay namin. Ikaw mayaman ka. Baka pagtawanan ka lang ng mga kaibigan mo, mga kasosyo mo sa negosyo, kung gaya ko ang mamahalin mo. Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila. Basta ang alam ko, mahal kita, Celia. Herman, bitawan mo ang kamay ko. Celia. Baka makita ni inay at itay. Celia. Magagalit sa akin. Celia. Bitawan mo ako, Herman. Huwag. Huwag, Herman. Huwag. Tuluyan na nga kaya na may mangyari sa kanila ni Celia at Herman. Mga kaibigan, huwag ninyong kakalita ang subaybayan ng pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.